Yun, pangali na. Hapon na nga pala. So maulan, di muna ako bibiyahe. Unahin ko muna yung renewal lang ng rehistro. Kanina galing ako sa Cebuana. Ang binayaran ko ron 450. May kasama ng insurance, life insurance. Last year sa M. Luwilier ako, kasi Cebuana malapit sa akin. Last year sa M. Luwilier ako, nasa 200 plus. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano. Medyo mas malapit ka sa akin sa Cebuana walking distance lang, kaya nag-try muna ako ng Cebuana. Ngayon papunta na ako sa emission. So hindi ko lang din alam kung magkano ang emission. Last year ang emission na ito nasa 600. Tapos ang rehistro 200 plus. So gastos ka rin lang ng 1.2 ganun. Okay. So grabe yung kinita ako ng ilang araw. Dito lang din mapupunta. Pero kahit pa paano, okay na yun. So yung diskarte ko na na chill ride lang sa delivery yan. Actually mas akma siya dun sa mga yung wala nang binabayarang motor. At the same time siguro pang single na tao. Kasi kung pamilyado ka, yung ganong diskarte na yung hindi mo kailangan mabugbog ang katawan mo pati motor mo, na okay lang kumita sa isang araw ng 700, 600. Kung pamilyado ka, mahirap. Kailangan talaga sa panahon ngayon may katulong ka, may kaagapay ka sa pang-araw-araw. So ngayong hapon di ko alam kung aabot pa ako sa LTO. Baka bukas na ako na maaga. Ang mahalaga may pasok ko na sa emission to. Then bukas ang gagawin ko naman yung para naman sa business permit, renewal naman ng business permit. Dito sa Taguig masarap magnegosyo, promise. Aalagaan ka ng LGU rito, i-assist ka ng tama. Kung may mga questions ka, i-address sila sa'yo ng detalyado. So marami mga nag-renew na. Maganda yung feedback sa business renewal and registration dito sa Taguig. And even yung BIR, maganda rin ang feedback dito ng BIR. Kasi dalawa sa kinatatakutan ng negosyante yan BIR number 1, saka syempre sa LGU. So ito na nga, ito na yung mission ko. Ayan, dito sa Acacia Lane. So doon ako sa kabilang gate. Ayan, sana konti lang ngayon pa mabilis. Ay pa, patay tayo, dami pala ngayon. Nagpasko na ako. Puno dito kaya. Pwede na siguro dito. Ayan, makasilong man lang. Okay na. Ano natin dokumento kapag may mga kailangan. Yan, so ito mahalaga ito. Sana mabilis lang para makabot ako sa LTO. So okay,
Tapos na tayo rito sa emission. So ang emission, bilis lang alauna ako dumating. So umabot lang ng 1 oras. Mahaba pa yung pila kanina yan. So ang nabot ko sa emission, 600 sa emission. Meron din silang insurance, 500. So yung insurance ko nakuha sa Cebuana, 450. Then nag-a-assist din sila kung gusto mo na sila na yung mag-aasikaso. So parang malabas parang nasa 600 ata. 500 sila na mag-a-assist. So next following day makukuha yung yung rehistro. Ngayon diretso na ako ngayon sa LTO. So dalawa pinag-isipan ko kanina, LTO Taguig o Pateros. Sabi ng mga kasabay ko rito, pag ganitong oras mabilis daw sa LTO Pateros. So ngayon ko pa lang tatry dito sa LTO Pateros. Sa LTO Taguig kasi doon nandun lahat mga student, so medyo matagal nga, dami kang kasabay, tsaka ayun nga, punuan doon, hindi ka talaga, swerte mo makaupo ka kagad. So ngayon ang result ng emission ko good naman. Ayun lang naman pinagdadasgal ko, yung wala naman dito loko-loko rider lang. So balik tayo kapag nandun na ako. Lapit na tayo, lapit na ako sa LTO Pateros. Dito na. Sir, pwede sa loob? Wala pang 30 minutes tapos na kagad yung yung renewal. Doon naman sa bilis lang din dun sa emission. Ang haba ng pila umabot lang ako ng 1 oras, mga 1 and 15 minutes ata yan. Ay 1 minute, 1 hour and 15 minutes o 1 hour and 20 minutes yun. So hindi ako bibiyahe ngayon, hindi maganda yung panahon at may bagyong papasok. Yun nga, napanood ko yung may napanood akong upload ni Colonel Busita Arsat dito sa Taguig. So may dalawang Lalamove rider na isang motor lang ang gamit. So itong nagda-drive bago pa lang kay Lalamove, yung angkas niya ay yun yung nagtuturo sa kanya sa diskarte sa Lalamove. Actually mas maigi yung ganun pagbaguhan ka pa lang, may kaibigan ka tutulong sa'yo. So 4 days pa lang siya kay Lalamove. Ngayon pagdating galing Valenzuela, nakakuha ng booking, 2 booking sa app, Pasig and Taguig. So inuna na lang i-drop yung Pasig, second naman yung sa Taguig. So nung nasa Taguig na sila, nadaanan nila yung checkpoint. Pero doon sa checkpoint na yon, lumampas lang sila kasi yung deliver nila andun din sa lugar. So gamot daw yon. So lumampas lang sila ng konti. Tapos sinundan sila ng checkpoint, tinanapan ng mga dokumento, which is nabigay naman lahat. So natapos doon, na-drop na nila
So waiting ka ngayon uli ng booking. So nakakuha sila ng booking uli sa app na Taguig to Manila. So yung nakuha na nila, selyado na yung selyado yung parcel. So hindi kagaya ng iba na open, makikita mo yung loob. Pero kapag selyado, syempre hingi ka muna ng authority sa sa sender na kung pwedeng buksan. Yun, kasi baka mamaya ang laman naman doon mga syempre kung mga mga jewelry, syempre hindi ka papayag na pabuksan yun, mahirap na rin, di ba? So ayun nga, so nangyayari naman sa Lalamove talaga yan na mga selyado na ibibigay sa'yo. So tanggapin mo, basta dadaan sa app, may mga pictures naman yan. So nung tinanggap na nila, paalis na sila, yung way ng papunta ng ng Manila, doon din sila dadaan kung saan ang may checkpoint na dinaanan nila. So tumanuli sila. So pagdaan sa checkpoint, mismong sila na yung nag-surrender. Sabi surrender ng dokumento nila, minto. Tapos kinuha sa compartment ng motor yung yung dokumento para pakita. And then yung parcel ni sender, dahil nga daw maliit, sa compartment lang din niya nilagay. So yung siguro yung police na na ginala, so kinagpapan. So kinuha yung parcel, which is bawal yun. Wala, dapat hindi ganun nga, sabi ni Colonel Busita. So kinapkap yung parcel at para daw may parang bigas. So gasad nila sila sa barangay. So sa barangay, hindi naman nabanggit ni Colonel Busita kung binuksan, pero yung tinatanong kung pwedeng buksan, tinawagan nung rider yung sender kung nga daw na checkpoint at kailangan daw nila makita yung loob. Pero nung unang call, sumagot. Yung pangalawang call, di na daw nila makontak. So nagkaroon na talaga ng hinala. So yun na, nakakulong sila ng isang linggo, nakapagpiyansa. So sa mga ganon, dapat sa mga nasa courier, talagang maigi pa rin talaga yung nakabook kaysa hindi. Yung auto cancel, maganda pa rin yung nakabook. Saka matawag dito, hindi auto cancel, so auto accept, matawag dito yung parang early drop. Doon pa lang sa app, mo na kagad siya, tapusin mo na kagad siya. Kalimutan ko na wording na yun. So maigi pa rin talaga na real time yung dapat natin gawin, para in case na may mga mangyaring ganito, walang mga question. Kasi isa sa mga ebidensya yan, mabigat na ebidensya rin yan. Yung mga conversation, titingnan din syempre yung yung conversation nyo sa phone, and then kung sa social media kinakailangan, titingnan din yan. Saka maiga rin kasi kay Lalamove, kasi once na inaccept mo yung booking, andun ka na, ni-receive mo na yung item sa app, pagka swipe mo, andun na yung kailangang picturean. Maganda pa rin talaga yung separate, may picture ka separately at may picture ka rin sa app. Kasi yung sa app, mag-request ka pa kay Lalamove, hindi kagaya na may picture ka separately yun. O kaya kung meron kasi camera, maigi pa rin yung pagdating sa pickup, naka-on yung camera mo para may assurance ka na na makukuha mo yung itsura ng tao. At pinakamahalaga rin doon, ayun nga, pinakatipid, matipid yung mapipicturean mo rin yung sender kung sino, para in case na mag-backtracking, magpasok ka sa ganyan, sa backtracking, may na kagad kayo, meron na kagad kayong supporting documents. So yun, doble ingat, pinakamaigi, maging tayo,
maging hindi lang alerto, sumunod tayo kay app. So gusto natin kumita, pwede naman sipagan na lang natin, pero iwasan natin yung sa tingin natin na pwede tayo mapasok sa throttle. So yung ganito, kawawa yung dalawang bata, estudyante pa ata yung dalawa pagkakabit. So yun yung topic, nakakabahala yun. Dito pa sa Taguig nagamit yung mga app na ganyan. Parang sa Shopee rin nata nagkaroon ng issue ng ganyan. So yun na nga, ang bilis ng proseso ngayon sa LTO, pati sa emission. And then sa Pateros, sa renewal ng license, tumatanggap na rin sila examination saka yung sa laboratory, tumatanggap sila ron. So yun, another year na bibiyahe tayo. So ngayon pauwi muna ako. Bukas na ako bibiyahe, pero di pa rin sigurado kasi bukas asigasuin ko naman sa business permit ko yung renewal na. Tapos yung sa BIR naman, grabe, masyadong magastos talaga ang December at January sa mga tulad namin, mga may maliliit na negosyo. Kapal na lang. Ito nga pala, may bagyong parating. Sana naman hindi ganun katagal, at sana naman wag na lumakas. Kawawa rin tayo dyan. Kasi kaya na pinagkakakitaan natin, kalsada ang ating motor. Pero kung may mga ganyang ulan, mahirap na rin naman sumabak, mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Dito na lang, at baka biglang bumuhos ang malakas na ulan to, o kung malakas na ulan to. Yan na, pauwiin mo muna ako bago ka umulan. Katakot yan. So nagastos ko total, lahat na nagastos ko 600 plus ano ba, 365. So sabihin natin ano na, 1,000 na yun, 1,000 saka 450 sa insurance, so 1,450. So hanggang dito na lang mga repaps, at ako'y magpapark na.